Beyond Netero, ang anak ng binansagan na pinakamalakas na hunter sa kasaysayan. Ngayong araw pag-uusapan natin, ang isa sa pinakamisteryoso at potensyal na pinakamahalagang karakter sa Hunter x Hunter. Beyond Netero, isang pangalan na unang narinig natin sa Dark Continent storyline, at isang karakter na agad nagbigay ng malaking tanong. Gaano ba talaga kalakas ang anak ni Isaac Netero? At higit sa lahat, si Beyond Netero ba ang magiging huling malaking kalaban sa Hunter x Hunter? Pero bago natin simulan, mahalagang linawin ang mga impormasyon tungkol kay Beyond na direktang ipinakita o sinabi sa manga ay confirmed canon. Samantala, ang posibilidad na siya ang magiging final villain o final opponent ay theory lamang. Si Beyond Netero ay anak ng yumaong chairman ng Hunter Association. At dito pa lamang, napakalaki na agad ng pangalan niya. Ang kanyang ama ay ang taong nakipaglaban kay Meruem, ang King of the Chimera Ants. Ngunit ang interesting kay Beyond, ay hindi lamang siya simpleng anak ni Netero. May sarili siyang reputasyon. Si Beyond ay leader ng Dark Continent Expedition Team, at matagal na niyang gustong makarating o makabalik sa Dark Continent. Nang ipakilala siya sa manga, malinaw agad ang kanyang personalidad. Hindi siya taong madaling takutin. Hindi rin siya basta sumusunod sa mga utos ng ibang tao. Ang gusto niya ay ang Dark Continent. At handa siyang harapin ang napakalaking panganib para makarating doon. Ang nakakatakot na nakaraan ni Beyond. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng character review natin. Hindi lamang pala bagong explorer si Beyond. Humigit kumulang 50 taon bago ang kasalukuyang storyline, naging bahagi na siya ng isang expedition na may kaugnayan sa Dark Continent. Sa expedition na iyon, sinuwi niya ang kagustuhan ng kanyang ama na si Netero. Naghahanap sila ng Met-Alien, isang halaman na matatagpuan sa Dark Continent. Ngunit naging napakalaking disaster ang expedition. Nagkaroon sila ng problema sa kanilang paglalakbay pabalik, at ang grupo ay sinalanta ng zombie disease. Iilan lamang ang nakaligtas, at dahil dito, lalong naging mahigpit si Isaac Netero sa pagbabawal kay Beyond na bumalik sa Dark Continent, habang buhay pa siya. Pero alam naman natin ang nangyari. Namatay na si Netero, at pagkatapos noon, muling ipinagpatuloy ni Beyond ang kanyang plano. Bakit nakakatakot si Beyond? Hindi dahil nakita na nating ginagamit niya ang isang napakalaking Nen attack. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa ipinapakita ng buo ang kanyang Nen type at complete Nen arsenal. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakalaki ng mystery sa karakter niya. Pero may isang bagay na malinaw. Napakahusay niyang magplano. Hindi basta-basta nabuo ang kanyang Dark Continent Expedition. Matagal niyang inihanda ang mga tao, resources at political connections na kailangan niya. Nakipag-ugnayan siya sa iba't ibang powerful individuals.
Naging mahalaga rin sa kanyang plano, ang koneksyon niya kay Paristan at sa Kakan Empire. Kaya hindi lamang raw strength ang dapat nating tingnan kay Beyond. Ang tunay niyang weapon ay maaaring ang kanyang preparation, intelligence at long-term planning. Isa ito sa pinaka-interesting na partnership sa story. Si Paristan ay kilala bilang isang napakatalino, unpredictable at manipulative na karakter. At kung may isang bagay na maaaring sabihin tungkol kay Beyond, hindi rin siya madaling lokohan. Nagkaroon sila ng matagal na koneksyon sa paghahanda para sa expedition. Si Paristan ay tumulong sa pag-recruit ng mga taong kailangan para sa plano ni Beyond. Kaya isipin ninyo ang combination. Beyond plus Paristan, isang taong sobrang determinado at experienced. At isang taong napakahirap basahin at napakatalino. Kung nagsama ang dalawang ito sa isang malaking plano, talagang malaking problema para sa Hunter Association. Isa sa pinakamagandang ipinakita sa introduction ni Beyond, ay kung paano niya hinarap ang Zodiacs. Nang mahuli siya, hindi siya mukhang taong natatakot. Sa halip, tila alam na niya kung ano ang magiging susunod na galaw ng mga kalaban niya. Hinayaan niyang makulong siya, dahil mayroon na siyang inaasahang magiging resulta. At dito natin makikita kung gaano siya ka-confident. Hindi siya umaasa lamang sa physical strength. Mayroon siyang backup plans. At iyon ang dahilan kung bakit hindi pa natin nakikita ang full ability niya, hindi siya maaaring maliitin. Dito nagiging mas malalim ang character ni Beyond. Ang kanyang ama ay si Isaac Netero. At malinaw na magkaiba sila sa maraming bagay. Si Isaac Netero ay naging chairman at naging simbolo ng Hunter Association. Si Beyond naman ay mas interesado sa exploration, at sa pag-abot sa mga lugar na hindi pa naaabot ng tao. Pero may isang malaking similarity. Pareho silang hindi madaling pigilan. Kapag may gusto silang gawin, mahirap silang kumbansihin na umatras. At parehong may napakalaking curiosity tungkol sa unknown. Kaya maaaring hindi aksidente, na si Beyond ang naging pangunahing mukha ng Dark Continent Expedition pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama. Gaano ba siya kalakas? Ito ang dapat nating pag-ingatan. Hindi pa natin maaaring sabihin, mas malakas si Beyond kaysa kay Netero. Wala pang sapat na confirmed evidence para doon. Hindi rin natin masasabi na kaya niyang talunin si Meruem. Wala pang ipinakitang fight na magbibigay sa atin ng ganoong conclusion. Ang maaari nating sabihin, napakataas ng kanyang potential. May napakalaking experience siya, may malawak siyang preparation, may leadership skills, at mayroon siyang kakaibang nen, kahit hindi pa natin alam ang buong kakayahan nito. Kaya ang tamang description kay Beyond ay unknown but extremely dangerous. Ito ang madalas nakakaligtaan ng fans. Hindi lang siya isang fighter, isa siyang explorer na gustong-gusto makapunta sa Dark Continent.